Genesis 47, Magandang Balita Biblia. Isinama ni Josue ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan, dala ang kanilang mga kawan, at lahat ng ari-arian." Naroon po sila ngayon sa Goshen, at ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho niyo?" "Kami po'y mga pastol, tulad ng aming mga ninuno," tugon nila. "Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan, ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." Sinabi ng Faraon kay Josue, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Isinama ni Josue ang kanyang ama sa palasyo, at pagdating do'y binasbasa ni Jacob ang Faraon. "Ilang taon na kayo?" tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, "Umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno." Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Josue sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Josue. Ang pamamahala ni Josue sa panahon ng taggutom, nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Diyos bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Josue ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Josue, "Mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't sinabi ni Josue, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang niyo ng hayop ang pagkaing ibibigay ko sa inyo." At gayon nga ang kanilang ginawa, ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, "Hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayoy ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya, tulungan naman niyo kami, huwag niyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim ng kami huwag mamatay." Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Josue para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng taggutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Josue na mga alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Josue ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Josue sa mga tao, "Ngayoy nabili ko na kayo, at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay niyo sa Faraon ang 5 bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya." Sumagot ang mga tao, "Napakabuti niyo sa amin, iniligtas niyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Faraon." Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang 5 bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito ay hindi saklaw ng Faraon. Huling habilin ni Jacob, nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 tang tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Josue at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin, at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang." "Masusunod po ang nais niyo," sagot ni Josue. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Josue, at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin.